Amen. Palakpakan po muli natin ang Panginoon. Tayong lahat ho ay may challenges, may mga problema. May mga problema, mga pinagdaraanan, yung unscheduled event na ika nga na hindi mo naman inaasahan ay basta dumadating. Hindi po exempted ho maging pastor, obispo, or leader ng church, normal na tao, kahit anong kasapi ho dyan ng mga ibang mga belief or mayaman, mahirap, bata, ay lahat ho yan ay dumadanas ng mga testing sa buhay. Amen? Pero kagaya ho ng aking binasa na verse at ang salita ng Diyos mismo nagsasabi, di niya tayo iiwanan o pababayaan. Kaya kapatid, anumang pinagdaraanan mo ngayon, anumang problema mo ngayon, anong challenges mo sa buhay, ang Diyos hindi kanya pababayaan. Bagamat ngayon hindi mo maintindihan, nakaka-overwhelm, parang hindi mo kaya. Amen? Hindi mo talaga kaya. Minsan nga, sasandal ka sa tao, magtitiwala ka, hahanap ka ng kalakasan sa tao, hahanap ka ng kalakasan sa mga stuff, mga bagay, pero kulang. Pero you know what? God is enough. Amen? Ang Diyos mismo palalakasin ka. So, yes, hindi ibig sabihin na hindi ka na masasaktan. May masasaktan ka. Pero ang Diyos ay tutulungan kang tumayo at lumaban ulit at magpatuloy. Amen? Kaya kamayan mo yung katabi mo, hawakan mo yung kamay niya. Kung mayroon kang katabi dyan, sabi mo, kapatid, bless ako, nakatabi kita. Nai-encourage ako, nakasama kita. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sino po sa inyo, kapag nandito sa church, kapag tayo nagsasama-sama, nai-encourage? Yes, nakaka-encourage, nakaka-lift ng spirit. And you know what? Hindi lamang ho dito sa loob ng church. Pwede yung dalhin ho yan sa inyong araw-araw na buhay. Kung ang pastor ho ay kailangan niya ang tulong ng Diyos, kung ang leader kailangan niya ang tulong ng Diyos, mas lalo rin ho kayo dahil kayo ho ang exposed sa labas. Kami ron na-expose din kami sa labas, pero kayo, mga kasama, makasama sa trabaho, yung employer, marami kayong pinag-challenges, mas lalong kailangan natin ang pagsama ng Diyos kapag tayo mismo ay nasa field or nasa labanan ng buhay. Amen? Parang inaantok na yata kayo. Amen daw, sabi ni Kuya Rudy. Praise the Lord. Ngayon ay mag-share po ako. Isikapin ko na matapos natin ito ng mas maaga at ihiramin ko ang inyong attention, yung full attention po ninyo, na huwag niyo akong tutulugan. Amen? At tandaan niyo, naka-wireless ako. Lalong-lalo na yung mga nasa gilid-gilid dyan. Baka maya tulog ka, nandiyan na pala ako sa tabi mo. Hindi mo alam, akala mo nasa stage pa si pastor. Nasa tabi mo na pala. So, tayo ho ay mayroong test. Pagsubok o testing sa buhay. Ang kadalasan ho ng test ay nasusubok ito sa pamamagitan ng stewardship o pamamahala. Amen? Pakibasa nga ho. Test of stewardship. You never fail a test with God. You just get the retake. Pag ang Diyos po ay nagpa-test, hindi kagaya ho ng inyong teacher sa French course. Sa yung teacher sa school, kapag ang Diyos ay nagbigay ng exam or test sa buhay natin, open book yan. Open notes yan. At maganda dito, pwede ka pang mangopya. Hello? Amen? Ang Diyos ay kapag nagbigay siya ng test sa buhay ng isang tao, ay open book yan. At actually nga, pwede mong kopyahin yung katabi mo, yung kaibigan mo, kung paano niya ito napagtagumpayan. At kadalasan ng tao minsan nag-fail. Nagbumabagsak sa test. Pero sabi dito, hindi ka bumagsak, mag-retake ka ulit. Mag-take ka ulit ng exam. Kung mag-take ka ng bar exam, yung nursing ng exam or teachers license na exam, kapag pumalpak ka, gawin mo ulit, mag-exam ka ulit, mag-test ka ulit. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, nakailang retake ka na. Amen. Alam na natin, tumingin kayo sa akin. Yung katabi mo, ako, si Pastora, si Ate Cathy, si Ate Aida, si Ate Ba, lahat tayo may kanya-kanyang test. Even right now. At yung test na yan, nakadesign na ipasa mo. Kung bumagsak ka naman, ulitin mo ulit.
Hanggat hindi mo maipasa, ang Diyos, ganyan ang Diyos. May mga back subject tayo minsan. Akala mo okay lang, akala mo okay ka na, akala mo super spiritual ka na, akala mo you are anointed, you are good, napakabait mo. Pero dumarating yung time na masusubok ka, matitest ka. At yung testing na yon, nakadesign para may align ka ulit. Di ba kapag nagte-test ka sa school, hindi man nakadesign yun para masusubok yun, para kung may natutunan ka. Baka mamaya pakinig ka lang ng pakinig naman sa pero wala ka na, biglang surprise na quiz, wala kang maisagot. Hello? Sabihin mo sa katabi, hindi ako ganun. Ibig sabihin, ganito minsan, even yung mga sitwasyon na akala mo na pagtagumpayan mo na, akala mo na ipasa mo na. Hello? Pero hindi ibig sabihin na isang bahagi ng iyong buhay na naipasa mo na overcome mo na, hindi ibig sabihin na hindi ka na ulit dadaan doon. Darating yung time, dadaan ka ulit doon. At kadalasan yung iba, bumabagsak. Noong naipasa niya, bumabagsak. Sino dito, isang beses lang siya tinanong ng 1+1. Di ba? Nung sinagot mo ng 1+1, may nagtanong ulit 1+1. Hindi ibig sabihin na pag nasagot mo na overcome mo na, okay ka na. Hindi ibig sabihin, exempted ka na. Darating yung time, even yung mga bagay na napagtagumpayan mo, darating ho yung time, dadaanan mo ulit ito. Para i-check ka ng Lord kung tuluyang napagtagumpayan mo. Halimbawa, napagtagumpayan mo na ang gossip. Ouch, Pastor, bakit naman gossip? Okay. Pero darating yung time. Okay na ako na. Darating yung time. Mayroong gossip na darating sa iyo. At kadalasan sa tao, gusto makaalam ng sikreto ng iba. Kunwari pa kayo. Di ba? Gusto nyo malaman. Magsasabi, saan ka pumunta? Secret. Pag secret, saan ka galing? Talagang kukulitin ka. Secret nga. Kaya likas sa tao, minsan alamin ng sikreto ng iba. Hello? Sinong ganon? Si pastor lang yata. Kawawa naman si pastor. Lahat tayo may sekreto ito. Dapat malaman ko. Personal things ito, kami lang ha. Pero parang ganito, sinabi ko kay pastora, ay okay, sinabi ko sa isang kapatid, ito lang ha. Tayo lang ito. At ang tawag dito ay hindi secret, kundi privacy. Okay? Okay. Tapos yung isa naman, may pinagkakatiwalaan din. Tayo lang ito. Pero, privacy ito. Ay, yung pinagsabihan, may pinagkakatiwalaan din. Tayo lang ito. Pero, ganito rin. Yung isa may pinagkakatiwala, tayo lang ito. Hanggang dumating sa akin, Pastor, may sabihin ako sa iyo. Tayo lang ito. Dahil, Pastor, hindi niya alam sa akin galing. Hindi na mamalayan minsan, dumadaan tayo sa gossip. Sabihin mo sa katabi mo, tayo lang ito. Mag-ingat ho tayo. Amen. Praise the Lord. Ganito ho ang gossip. Okay? Madidetermine mo kapag nasa spirit of gossip ka na. Okay? Ito bakit ko sinasabi? Kasi minsan nag-fail tayo dito. Okay? Madidiscern mo. Kapag kinukwento mo ang isang bagay na wala namang plano para tulungan ang isang taong pinagkukwentuhan, that is gossip. Isang sign ho yun. Pinagkwentuhan nyo, alam mo si ganito, pero wala naman kayong plano para tulungan yung tao. Nakita nyo lang yung kahinaan niya, pero hindi nyo nakita na tulungan siya para makabalik sa Panginoon. For example, that is gossip. Pangalawa, pangalawang sign, kapag hindi mo kayang sabihin sa kanya na harapan at sinabi mo sa iba, wala lang, parang masabi mo lang. That is gossip. Sabi mo sa katabi mo, ganun pala. Ganun pala. Ang nakakalungkot minsan, ilaw ko kung Pilipino lang. Ang ibinabalita natin yung kahinaan ng ating mahal sa buhay. Kahinaan ng asawa. Alam mo yung asawa ko, napakagastos niya. Asawa mo nga, ipapangalanda ka mo dito, nasa Pilipinas ang asawa mo. Hello? Liban lang kung may challenges at kailangan mo ng tulong. Amen. May kaibigan pa ba ako dito? So, you never fail a test with God. You just get
the retake. So lahat po tayo ay mag-retake po tayo kung mayroon tayong mga pagsubok o testing sa buhay. So ang text po natin dyan ay, it's all about stewardship. Okay? Ang ibig sabihin ng stewardship ay oversight, management. It's being responsible for something. Tayo lahat ay mayroong pinagtiwalaan tayo ng Diyos. Pinagtiwalaan ka ng buhay, pinagtiwalaan ka ng matangos na ilong, pinagtiwalaan ka ng kulay, pinagtiwalaan ka ng height, pinagtiwalaan ka ng church, pinagtiwalaan ka ng pamilya, ng anak, pinagtiwalaan ka ng gandang lalaki, ng gandang babae. Pinagtiwalaan ka bilang isang babae at bilang isang lalaki. Sabihin mo sa katabi, pinagtiwalaan ka. Tayo lahat ay katiwala sa mundong ibabaw. Even yung buhay na meron ka, pinagkatiwala lang sa iyo yan. Kung hindi pinagkatiwala sa iyo yan, nakukontrol mo yan at hindi ka mamamatay magpakailanman. Hindi ka magkakasakit kung nasa kontrol mo ang iyong buhay. Ibig sabihin, ang buhay na yan, hindi iyo mula sa Diyos. Pinagkatiwala lang sa iyo, kaya alagaan mo. Isang beses lang tayo dadaan sa mundong ibabaw. Amen? Anong mark? Anong story, anong iiwanan natin sa mga anong pagkukwentuhan ng mga taong nagmamahal o nakakilala sa atin. And I pray, ang kwento natin, yung story ng ating buhay ay mag-glorify si Lord. Sasabihin nila, yan, si Brother Ray, napakabait na tao yan. Yan, si Sister, ganito, ay naku, napaka-ano yan. Napaka-devoted sa Lord yan. Yan, si ganito, good provider yan. Kaysa naman yan, kayo na ho ang magdugdag. Dalawang beses minsan, parehong word, parehong sentence, pero iba ang tono, iba na. Yan, Kristiyano. Kaysa naman, yan, Kristiyano? Saan ka dun? Yan, taga-GCC. Yan, taga-GCC. Sabi mo sa katabi mo, saan ka doon? Huwag mo nang sagutin, huwag mo nang. Magkabukingan pa. Di ba? May dalawang meaning. So ibig sabihin, sabi niya, ang stewardship daw ay ibig sabihin ay management, oversight, o it's a being responsible for something. Ito ho sa Corinthians 4 verse 2. Okay? Sa English Standard Version. Moreover, it is required of stewards that they be found, louder, that they found, malakas, faithful. Ang sino man daw na pinagtiwalaan o katiwala ay dapat masumpungang tapat. Hindi apat. Tapat. Amen. Kaya nga, sabi niya sa Matthew chapter 25, 14 to 20, ito yung parable of the talents. Yung isa, pinagtiwalaan ng isang talents, 3, 2, 5. Pinagtiwalaan. Alam yung story na yon? Amen lang ng amen para madali. Okay. Iba, ano ba kaya yung sinasabi ni Pastor? Pinagtiwalaan ng 4 na iba't ibang mga talents. Yung isa ay pinarami niya, dinoble niya. Yung 5, dinoble niya, naging 10. Yung 3, naging 6. Yung 2, naging 4. At yung nag-iisang talent, anong ginawa niya? Gumawa ng hukay, itinago. At nung dumating ho, ang may-ari, yung taong nagtiwala sa kanya, at lahat sila ipagsusulit nila, asan yung 10 na pinagkatiwala ko sa iyo? Lord, naging 10. Asan yung 4? Naging 8. Ganon, naging na doon. Pagdating sa isa, Lord, takot ako. Itinago ko. Misa, ganyan ho ang buhay ng buhay Kristiyano. Tayo lahat ho ay pinagtiwalaan na kanya-kanyang mga talents. Pinagtiwalaan ng pamilya, pinagtiwalaan ka ng nanay, pinagtiwalaan ka ng anak, pinagtiwalaan ka ng kaibigan. Amen. May mga kaibigan ka, huwag mong sirain yan. Ang totoong kaibigan, nagsasabi ng totoo. Iba yung kaibigan na nakikita mo ng mali, and then, itinotolerate mo pa. Is that hindi totoong kaibigan yan. Ang totoong kaibigan, nagkukorek. At the same time, nagpuprotect. Amen. Hindi lang protect ng protect. Walang correct. Ay, magkaibigan tayo, walang iwanan. Walang iwanan. Magpapakamatay na, walang iwanan. Walang iwanan. Ikaw din magpapakamatay na.
Dahil gusto mong proteksyonan, sekreto ko yan, Brad. Magpapakamatay na ako mamaya. Walang iwanan, sekreto natin yun. Walang iwanan. Walang makakalam. Kahit si pastor, walang makakalam. Namatay na. Hindi ka salam. Amen. So, yun ang totoong kaibigan. Ganon din ang Diyos. Kaya sa parable of the talent, nasusubok ito. Hindi ho sa dami sa amount. Okay? Hindi sa dami ng talent, hindi sa dami ng galing, hindi sa dami ng pinagkatiwala sa iyo. Paano mo ito pinapangalagaan? Ito ang pinag-uusapan ito. Kahit iisa anak mo, dadalawang anak mo, 3 kayo sa life group, 30 sa life group, depende ito. Paano mo ito pinapangalagaan? Matangos ang ilong mo, matangkad ka, katamtaman, paano mo ito pinapangalagaan? At sabi ng Biblia, ng sino mang napagtiwalaan ay kailangang masumpungang maging tapat. Lahat po kayo, karamihan sa atin, ako pinagtiwalaan o ako ng ating senior pastor, yes, ang Lord, ng isang church, isang mapagmahal, generous na church na kagaya ninyo. Ba't ayaw nyo yatang tanggapin? Amen. Gayo rin ho, pinagtiwalaan kayo ng iyong mga employer. Na kapag wala sila sa bahay, parang pagmamay-ari mo ang swimming pool, lahat, sa'yo lahat. Kaya lang, naalala mo, namatay pala yung nanay ng boss mo sa mismong bahay na mag-isa ka. Pati yung multo pinagkatiwala sa iyo. Ibig ko pong sabihin, may mga bagay na pinagkatiwala sa iyo. Kailangan ho, masumpungan tayong tapat. Amen? Lahat ho. First, may 4 po yan. 24 sana yan, pero 4 na lang, saka na lang ho yung 20. Sa Luke chapter 16, verse 1 to 13. Sabi po niya, Jesus told his disciples, there was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions, so he called him in and asked him, what is this I hear about you? Give an account of your management because you cannot be manager anymore. Verse 3, kayo naman ho, 1, 2, 3, go. Verse 4, I know what I'll do so that when I lose my job here, people will come me into their house. Verse 5, Verse 6, sabi niya, 900 gallons of olive oil, he replied. The manager told him, take your bill, sit down quickly and make it 450. Verse 7. Verse 8, the master commended the dishonest manager because he had acted shrewdly. For the people of this world are more shrewd in dealing with their own kind than are the people of the light. Verse 9. Verse 10, whoever can be trusted in very little can also be trusted with much, and whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Verse 11. Verse 12, and if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? Verse 13, sabay-sabay po tayo. No one can serve 2 masters. Either itong parable po na ito ay ang kausap ni Jesus ang kanyang mga disciples. Ang kanyang mga 12 disciples. Okay? Kasi sa chapter 15 ay nagbigay po si Jesus doon ng 3 parables ho doon. Na kung saan ang parable na yon ay nakaugnay o nakakonect sa mga Pharisee. Okay? Pero ito pagdating dito mga kaya nga sabi niya dito, mag-ingat kayo. Tingnan mo itong parable na ito, hindi makadiyos na manager. Tingnan, pinapangalagaan niya ito
ng mahusay. Pinagbubuti niya. Okay? Kaya nga pinuri niya dyan eh. Pinuri niya dyan eh, yung manager na kung saan naging tapat na finard niya. Kaya ang ginawa niya ay pinuntahan niya yung mga taong nakautang sa kanyang amo. Bakit si unfaithful? Bakit unfaithful itong manager na ito? Dahil ginagastos niya, okay, ang mga bagay na hindi sa kanya. Okay, pinapakialam. Sabi niya dito, there was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions. Possession ng kanyang boss. Okay, pagmamayari ng kanyang employer. Siya ang gumagamit na walang paalam at nakarating ngayon sa may-ari. At anong ginawa? Finard siya. At habang naglalakad siya, anong gagawin ko na ngayon? Wala na akong trabaho, baka wala nang tatanggap sa akin. Kaya nakaisip siya, pinuntahan niya yung mga taong nakautang o mayroong utang sa kanyang employer. So kaya nga pagdating dito, napakahalaga ho ang stewardship sa buhay natin. Napakahalaga ho na tayo pinagtiwalaan at pangalagaan ho yung tiwala na yon. Napakahalaga na kapag ikaw ay ministry, nasa ministry, kapag ikaw ay nasa may pamilya, kapag ikaw ay mayroong pinagkatiwala ng Diyos, pinagkatiwala ng ibang tao sa iyo, pangalagaan mo. And I pray, masumpungan tayong tapat. Ulitin ko, masumpungan tayong tapat. Yung iba ay hindi na makapagsabi ng tapat. Okay. Sa Tagalog, try ko basahin ng Tagalog. Okay? At sinabi rin naman niya sa mga alagad, may isang taong mayaman na may isang katiwala at ito'y sinumbong sa kanya na siya'y nagsisira ng kanyang mga pag-aari. Verse 2, at tinawag niya siya at kanya ngay sinabi, ano ito? Nabalitaan ko tungkol sa iyo. Magbigay sulit ka ng pagiging katiwala sapagkat hindi ka na maaring maging katiwala pa. Grabe, ang sakit nun. Kaya ang Diyos ganyan. Kapag pinagtiwalaan ka, ang Diyos minsan ay tatanggalin niya yan sa iyo. Hanggang darating yung time, i-gain mo ulit yung tiwala na yun. Kaya ang trust ay hindi basta-basta maibibigay. Ang forgiveness, ang pagpapatawad, napakadali. Pinatawad na kita. Pero yung time na pagtiwalaan kita ulit, it takes time. Kaya ikaw naman na nagkasala, kahit paulit-ulit ka, kung yun lang ang paraan para mapatawad ka, paulit-ulit kang humingi ng tawad. Kung yun lang ang paraan, tanggapin mo yung totoo. Sabihin mo yung totoo kung yun lang ang paraan para mapatawad ka. Amen? Kung minsan, mas matapang pa ho yung, humingi na ako ng tawad sa'yo. Ba't di mo ko pinapatawad? Pinatawad na kita. Kaya lang hindi ko pa may bigay yung tiwala ko. May tiwala ko sa'yo pero mailiit pa. Unti-unti. Nagsisikuhan yung, pinatawad na kita pero. Amen? So, punta na tayo sa 4 na points. Okay? Unang-una ho, na testing sa stewardship. The least test. Okay? Ano po ito? Sa verse 10. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Ang sino mang mapagtiwalaan ng maliliit na bagay ay mapagtitiwalaan ng malaking bagay. Ano ho yung mga maliliit na bagay? Nandyan ho, little conversation. Hello? Little or simple instruction. Huwag gumamit, huwag magkalat sa loob ng church. Okay. Huwag i-on, i-silent mode ang cellphone. Okay, umupo sa harap. Okay. Simple instruction. Simple conversation. Simple instruction. Umattend ng 2 o'clock. Di ba? Manalangin tuwing umaga. Napakasimple, di po ba? Little things. Tumawag, mag-text ng I love you sa asawa. Kapag birthday ng anak, pumunta. Magdamit ng nakaka-bless. Simple things, yung maliliit lang na bagay yan. Yung mga little things, pakisabi ka, little things. Mga maliliit na bagay. Pag kumain ka sa McDonald's, ay bitbitin mo, ligpitin mo ang yung mga, itapon mo na rin. Hindi ka para kumain, nagtawa na. Nung umalis, parang gerang nila, naka-floor. Tapos sabi siguro nung waiter doon, nakinig ko sa kanila, nagpipray pa sila kanina.
Pero nung umalis sila, hindi man lang dumambot, hindi man lang inilagay sa basurahan. Yung ano. Di ba? Naku-confuse tuloy. Nag-pray, pero kalat naman. Eh di trabaho nila yun, Pastor. Yan na nga tayo, trabaho nila yan eh. What if kapag ikaw hindi nagtatrabaho? Anong pakiramdam mo? Sabi mo sa katabi mo, anong pakiramdam mo? What if kung ikaw ang pastor at tinutulugan niyo ako, anong pakiramdam mo? Biglang cambio si pastor. Nagising, biglang nahulog sa upuan. Hello? What if habang nagtuturo ako, naglalaro ka dyan? Di ba? Nagpipreach ako, nagpipreach ka rin sa katabi mo. Anong pakiramdam? Sabi mo sa katabi mo, anong pakiramdam doon? Little things. Little decision. Mga maliliit na desisyon. Mga maliliit na desisyon. Kadalasan, pumapalpak ho tayo. Dito ho, nasusubok. Ang Biblia ho nagsabi yan, ang sino mang mapagtiwalaan ng mga maliliit na bagay. Simpleng mga bagay, pero napakahirap ibigay. Hello, kaya ka nag-aas, Lord, pagtiwalaan mo ako ng ganito. Pagtiwalaan mo ako ng asawa. Anak, paano kita pagtitiwalaan ng asawa kung lalaki halimbawa? Ni ikaw, hindi mo mailid ang iyong sarili sa presence ko. Sarili mo, di mo mailid. Paano na kung bibigyan kita ng asawa at anak, paano mo ililid sa presence ko? Hello? Sabi mo sa katabi mo, hehehe. Kadalasan ho ng ganon. Lord, ang salita mo, pagtiwalaan mo. Mahirap sa mga maliliit na bagay. Little influence. Little influence. May kuya ka, may nakababata kang kapatid. Pamilya, little influence. May life group ka, pinagtiwalaan ka ng life group, pinagtiwalaan ka ng ministry, pinagtiwalaan ka na humila ng green na bag mula sa mabuhay hanggang dito sa UOG para gamitin sa ano tawag dito? Hospitality. Dahil, bakit ako na naman? Kinaladkad mo. Pero wala naman sa hospitality ganun. Sila nakangiti pa. Kulang pa nga ate, ay dapat dalawa. Para pantay. Amen? Napagtiwalaan ka sa anniversary na mag-deco, mag-ihip ng balon. Bakit akong magbabalon? Napagtiwalaan ka na mag-ayos ng lamesa. Mga malilit na bagay. Depende ho sa puso natin. I pray na masumpungan tayong no one's looking test. Yung walang mga little things, yung walang nakakakita. Oy, wala naman nakakakita. Little things. Hello? Wala namang nakakita. May balat ng candy doon. Wala namang nakakita. Ay, hindi ba may nakasay naman na maglilinis. Little things. Hello? Nakapila ka, mahaba sa Migro. 2 hours ka nakapila, tapos biglang ikaw na. Tapos dahil napagod na rin yung cashier, nasuklihan ka ng sobra. Ay, bayad lang siguro yun ng aking paghihintay. Blessing, Lord. Thank you, Lord. Nagpasalamat ka pa. Kung ako ang Diyos, papaluhin kita. Hindi blessing yung kapatid. Little things. Ibalik mo. Ano ba yung excuse me sa ano? Pardon, monsieur. Excuse mo. Ibalik mo. Sasabihin niya, merci beaucoup. Yung tignan ko siya, na-encourage yun at yung maghapon na yun, na-inspire siya. Amen? Sabi mo, little things. Kumuha ka ng bagen. Puspos, yung sa grocery. Nakita mo ay walang ilalagay na Swiss franc. Kumuha ka. Dahil walang ilalagay na Swiss franc, hindi mo na ibinalik. Nilagay mo lang sa garahe. Alam niyo ang mga bagen, minsan yung grocery postcard, minsan nakakamagnet sa mga bagong sasakyan yan eh. Kung kailan mo binitawan, parang gustong-gustong dumikit sa sasakyan. Iwan ko ba? Amen? Ibig sabihin, sabi niya, how we pass the little things. Notice the little things. How we pass the least test. Ibig sabihin niyan, notice the little things. Obserbahan mo. Ngayon pa lamang may naglalaro na sa isipan mo. Anong little things? Alam na alam mo yon.
Little things. Magsabi ng I love you sa iyong asawa, lalo na sa Pilipinas. Little things. Hirap ka pa. Minsan na nga lang kayo mag-usap ng isang linggo, pinagalitan mo pa. Little things. Hello? Magkatabi habang service. Little things. Ang mag-asawa. Little things. Hinahanap yung saan sa asawa ko. Ayan, kaya siguro every Saturday meron tayong. Amen. The money test. Pangalawa, ito na, money test. Okay. Verse 11, so if you have not been trustworthy in handling worldly wealth or mammon, sabi niya doon, worldly wealth, who will trusted you with true riches. Pag hindi ka mapagtiwalaan sa mga worldly things. Bakit worldly things na tinawag ng Biblia ang pera? Dahil ang pera, walang kasarian yan, walang influence yan. Ang may influence dyan, yung may hawak. Kaya minsan nag-i-intercede si 100 at saka si 1,000 sa bahay. Sabi, ang tagal ko lang dinakatin ng church. Dahil iniiwanan mo sa bahay, baka may hulog mo sa tithes and offering. Gusto ring sumimba, hindi mo pinapasimba. Diyan ka lang ha. Babalikan kita mamaya. Si 20 lang dito at saka si 10. Kaya pag bumalik si 10 at saka 20, nagkasama sila sa wallet mo. Oh, nagsimba kami. Sabi nung 1,000, buti ka pa. Ako lang yon. Amen? May kausap pa ako dito. Lahat po tayo nasusubok sa pera. Ay, ako hindi. Come on. Yung pagsabi mo sa hindi, ano na yan? Pagsubok na yan. Money is just a tool or resource. Resource. Wala akong buhay yan. Walang ano yan. Tikpapil yan. Pag i-flush mo sa toilet, ma-flush yan. Walang buhay yan. Kaya lang ang kapangyarihan nasa humahawak ng pera. Kapag nakahawak ng pera, mas mahigpit pa ang tikom ng kamao kaysa Manny Pacquiao. Amen. Money has no portion. No position it takes on the character of the one who possesses it. Ang pera ho, ginagamit niya ng Lord para expose ang ating character. Ating pag-uugali. Yes, ginagamit yan para kumain, pambili ng ganito. Pero kadalasan ang pera para i-expose niya, para makita natin ang sarili natin. How we handle money. Ang church na ito, pinag-uusapan po natin ang pera. Hindi ibig sabihin no, kinukuha ang iyong pera, kundi pera na pinagkatiwala ng Diyos sa'yo yan. Pinagpaguram mo yan. Amen? Pag hindi ka napagtiwalaan dyan, even ang tuition ng iyong anak, mapipirwisyo. Baka mapupunta lamang sa bingguhan. Hello? Sa tungitan, kapag hindi mo ito napahawakan ng tama. Mahal niyo pa ba si pastor? Amen. Okay. The test is not the amount. The test is God wants you to see your own character. Kaya itong test about money, itong exam natin, itong test about money, para ma-expose yung character natin. Hello? At makikita mo sarili mo, ay napakuripot ko na pala. Diba? Hindi ko man lang mailibre yung laging naglilibre sa akin. Kita mo, ay napakakuripot ko na pala. Diba? Alam nyo, minsan ho, mai-expose natin, money is a mirror of who you really are. Isang bagay ho yan, nagre-reflect yan. Nasasalamin kung sino ka. Ang tao pag binigyan mo ng pera, masaya. Pero kadalasan, hindi makasimba. Nawawala ang hallelujah. Nasaan siya? Nandun. Nagbabakasyon. Di ba? Kasi, pitignan mo kung kukunti na lang pera, nasa church yan, iiyak yan. Lord. Lord. That's the reality. Pero ang Lord mabait siya. Nag-fail ka, retake. Hindi mo na ibigay yung para sa Diyos, ngayon ibigay mo, retake. Para hanggang maipasa mo. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, sana maipasa mo. Maipasa natin. Hello?
ito wag niyo, don't get me wrong. Ito sabi ng Biblia. It's all, kapag hindi mo na panghawakan ng pera, even future mo, pastor, malakas pa ako eh. Malakas pa ako. Yes, malakas ka pa. Hindi ka nag-iimpok para sa future mo. Ay, alagaan naman ako ng aking mga anak. Kapatid, paano mo yun kung hindi ka maalagaan ng iyong anak? 50 years ka dito sa abroad. Dahil malayo ang iyong agwat, nakapauwi ka, di ka nakilala ng iyong mga anak. Paano ka alagaan? Hindi ka nag-impok para sa sarili mo. Wawa naman ako. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, tabi-tabi ka naman. Ito hindi lang about fire, kundi tinuturuan din namin kayo mag-budget. Kaya nga, praise God nga, ang embassy natin, tinuturuan nilang entrepreneurship. Pero i-apply po ninyo. Amen. God gives us money to see how we gonna handle it. Binigyan ka ng pera. Pastor, pinagtrabahoan ko ito. Yes, pinagtrabahoan mo. Pero yung lakas mo, galing sa Diyos. Example po dito. If you give more money to an angry person, ano mangyayari? Lalong, bigyan mo ng pera ang taong bad boy. Lalong maging bad boy yan. Bigyan ko nga ng pera ito para maging mabait. Hindi. Lalong magwawala yan. Kaya nga, tingnan nyo i-expose na, sabi niya, if you give more money to stingy o kuripot, lalong maging kuripot yan. Mayroon na siya. Gusto pa niya yung ibiis siya. Pero pag ibigyan mo ng more money ang generous person, lalong maraming matutulungan yan. Lalong magbibigay yan. Kaya mali yun, Lord, bless mo ako. Ibibigay ko, oh God, ang para sa'yo. Bless mo ako, Panginoon. Kapatid, anong meron ka? Hanggang ngayon, hindi mo may bigay. Hello, hindi mo bigay yung... I don't want to go further. Amen. Money is revealing of who we are. Pero paano natin ipasa itong test na ito? How do we pass the money test? Become aware of who you are and change. Pakisabi, change. Yung iba, anong change na sinasabi ni Pastor? Sukle? Magbago! Baguhin mo, tignan mo. Si Caleb, paano ko bibigyan siya halimbawa ng 1,000 Swiss franc kung sa mismo hindi ko pa mapagtiwalaan ng 1,000? Amen? Sa 100 o magbigyan ng 100. Paano? Di ba tayo mga magulang? Mayroon nga ako narinig na, sino yung narinig? Ay, nagpapadala ako doon sa Pilipinas ng weekly. Kasi kapag ipapadala ko biglaan, ay magagastos kagad kay weekly na lang. Tingnan nyo. Hindi mo mapagtiwalaan. Ganon din ang Lord pa kaya. Pero ginagawa ito ng Diyos hindi para ipahiya ka, to expose our own. Ma-expose yung character natin. Alam ng Diyos yan para makita natin, ay, ganito na pala ako. Hello? It's not the amount, kapatid. Amen? How we handle. And changed by the power of the Holy Spirit. Ay, tanong nito, Pastor, paano ba yung prosperity? What is prosperity? Ang prosperity po ay biblical word yan. Kaya lang, minsan na-exaggerate. It is good to people to have nice things. Maganda sa mga tao na mayroon kang sasakyan, okay lang. Lalo kapag Kristiyano ka, magandang damit, magandang bag, maganda ang... babalikan ko ulit yung bag. Ang ganda ng bag. Pagbukas, siopaw ang laman. Ang ganda ng bag. Pagbukas ay milk ng anak ang laman. Okay? Ang ganda ng bag. Pero minsan, iwan ko pa... Okay, at least pastor, yung bag maganda. Praise the Lord. Wala akong problema doon. It's bad if things have people. Walang problema kapag marami kang mga ari-arian. Wala akong problema. Kaysa naman yung ari-arian ang may-ari ng tao. Nagigets po ninyo? Okay lang na magkaroon ka ng sasakyan, magandang bahay, na ipagmamay-ari mo, kaysa yung magandang bahay, siyang nagmamay-ari sa'yo. Siya na dahil kumuha ka ng 10 condominium, okay yun. Pero kung yung 10 condominium, para yan yun na pagtatrabahuhan mo hanggang magpensyong ka.
medyo tagilid ka. It's okay to have. Magkaroon yan, wala akong problema. Pero i-balance mo ninyo. Dahil sabi ng Biblia, kasi pag nag-bless ang Lord, ganito yan. Prosperity always comes with a purpose to have more influence to win soul for the Lord. Ang blessing, ang prosperity ay dumarating sa buhay ng tao at laging may dahilan yan para tumulong sa iba. Kaya kayo nandito sa Geneva, Switzerland, may dahilan kaya ka sumasahod ng thousands of Swiss franc at thousands of pesos pag pinadala sa Pilipinas. Sa isang taon, nagiging milyonarya ka. May dahilan yan para matulungan ang iyong anak, para makatulong ka sa iyong kapwa, para makapag-send ka ng missionaries, para mawin mo sila kay Kristo. Pero kung ang dahilan mo lang para sa akin lang, mahirap. Amen? Kaya nga sabi niya sa Psalm, let them shout for joy. Tingnan nyo, ang Biblia may sabi, ang Diyos minsan nagsasabi sa atin, shout for joy and be glad, who favor my righteous cause, and let them say continually, let the Lord magnified, who has pleasure in the prosperity of His servant. Natutuwa ang Diyos, pumapalakpak, nakangiti ang Diyos kapag nakikita niyang pinagpapala ka. Kapag nakikita niyang makapal ang bulsa mo. Amen. Kako rin, natutuwa si pastor kapag nakikita kong blessed kayo. Hello? Natutuwa ako kapag kayo pinaprosper ng Lord. Pero ang prosperity, tandaan, akala natin minsan ganun lang, pero ang prosperity, tingnan nyo, sinagot din niya, pangalawang verse, sa Proverbs 10:22, pakibasa. 1, 2, 3, go. How's your blessing? Yung blessing mo ba yan? Yung blessing mo ba ay may kasamang sorrow? Ibig sabihin, baka hindi sa Diyos yan. Kasi kapag nagpala ang Diyos, He had no sorrow with it. Kapag nagpala ang Diyos, hindi niya dadagdagan ito na mapapalayo ka sa Panginoon. Hindi ka mamomroblema. Amen? Bless ka, enjoy mo, parang nagfo-flow lang. Dumating ang 1,000 na sahod, binigay mo sa Lord. Ang para sa Kanya yung 100. Dumating ang 3,000, ibinigay mo yung 300 pa. Dumating ang 1 million, ibinigay mo yung 100,000. Wow. Wow. Kasi nga, nagre-reflect kung sino ka. Amen. Kaya kung ibig sabihin no, ang pagpapal, ang blessing ng Lord, hindi walang karagdagang itong walang kabayaran. Walang dagdag ito na parang magsasuffer ka naman. Blessed ka nga, tinakwil ka naman ng anak mo. Naiintindihan nyo? Blessed ka nga. Binigay mo nga, pinagpala ka nga, dito blessed ka. Pero dahil mo namang kaaway, may kasamang sorrow. That's not from the Lord. Kaya ang blessing ng Lord nagfo-flow. Blessed ka nga. Wanted ka naman. Wala namang wanted dito, no? Hindi makalabas ng bahay. Pero ito, blessed ka, tama lang. Lumabas ka, pumunta ka sa Pilipinas. Kahit sabi mo, kidnap me. Walang kikidnap sa'yo. Dahil alam nila wala, tama-tama lang. Kaysa na, blessed ka. May gwardya ka. Bahay mo, ang tataas ng bakod, may ano pa. Tapos nakatira ka sa loob, may gwardya ka sa labas. Anong tao? Parang Muntinlupa rin. Nagpatayo ka ng sarili mong kulungan, may gwardya ka, lalabas, kulang na lang nakapusas ka. Pupunta ka lang, kakain ka lang sa Mia's Carinderia. Hindi ka makalabas. Baka, the blessing of the Lord make us rich and He adds no sorrow with it. Kaya sabihin mo sa kapatid mo, tama lang yung blessing mo, kapatid. Kaya sabi niya sa 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in good health, even as your soul prospers. Makapal nga ang bulsa mo. Ang kaluluwa mo naman ang nipis. 2 verse pa ang alam natin. Wala. Amen? Tignan nyo, marami hong makakapal ang blessed sila. Physically, financially, blessed sila. Pero bakit ito nadadala pa rin nila, nagdadrugs pa rin? Naghahanap pa rin para maaliw sila.
Ibig sabihin, blessed sila outside, but their soul. Amen? Pero hindi naman lahat ho ng mayayaman empty ang kanilang soul. It's okay na i-bless tayo ng Lord. Kapag bless tayo ng Lord, just imagine, pag bless ang karamihan sa inyo, wala na tayo dito. Baka nandito pa tayo, pero tayo na nagmamay-ari ng uptown. Kasi bibilhin na ni Sister Tess. Di ba? Di ba? Mas marami tayong magagawa pag bless tayo. Instead na pupunta yung magti-train, mag-i-aeroplano nang pupunta sa Luzon. Luzon lang ha. Wala namang airport sa Luzon, Pastor. Bahala ka, magpapagawa ng sariling airport. Number 3, the someone else property. Okay, yung pagmamay-ari ng iba. And if you have not been trustworthy with someone else property, who will give you property of your own. Sabi niya dito, others' dream or vision. Ang vision ho ng church ay ang vision ng Lord binigay kay Pastor Larry. So nagpasakop ako sa vision na yon. Yung dream, pagtiwalaan ka, visions and dream. Ang church may vision. Okay? Others' business. Trabahador ka sa isang business, sa restaurant, o sa bahay. Others, cars, houses, or money. Baka mayroon lang ipinahawak sa'yo. Amen? Kung ipinahawak sa'yo, pinahawak lang. Amen? Nagkakaintindihan po ba tayo? Kaya minsan, di tayo pinagtitiwalaan ng Diyos sa mga bagay na pagmamay-ari na talaga natin dahil yung bagay na hindi naman sa'yo, pagmamay-ari ng katabi mo. Amen? Kaya yung time ng iyong kapwa. Amen? Hiramin mo yung oras ng iyong kapwa, pero hindi ka sisipot. Amen? Paano kapag titiwalaan din ng oras ng iba? How to pass someone else's test. Get involved, serve someone else's vision, be part, and take the responsibility. Take responsibility. Ang church natin hindi pagmamay-ari ni pastor. Hindi rin pagmamay-ari ni Pastor Larry, pagmamay-ari ng Diyos. Pinagtiwalaan lang ako as a pastor, a leadership ko. Pinagtiwalaan lang ako. Pag one day nakikita ni Pastor Larry na kailangan niya kaming dalhin sa ibang lugar at mayroong kailangan o willing kami na pumunta. Mamamaiyak naman si Pastora. Bakit naman yung sinasabi ni Pastor? Di ba? Ang meron ka ngayon na pinagkatiwala ng Diyos sa'yo, pangalagaan mo. Last, and I ask the worship team to come, awitin natin yung worship song natin kanina. The devotions test or the distraction test. Lahat tayo may iba't ibang mga distraction. Even pastors, meron akong distraction minsan. No one can serve two masters, sabi niya. Pakibasa ho ng malakas, 1, 2, 3, go. Sabihin mo sa katabi mo, kumusta ang devotion mo. Tayong lahat mayroong distraction sa buhay. Amen? Family, blessing yan. Okay? Ang pamilya ay blessing yan. Pero wag na wag mong dadalhin ang pamilya na maging Diyos mo. Distraction yan. Amen? Hindi alisin ng Diyos, isaayos lang natin yung tamang ayos. Job, maganda ho ang trabaho. Lord, nagpipray nga tayo na magkaroon ng trabaho. Pero wag na wag mong gawin yung trabaho na yan na maging distracted ka sa pagsunod mo sa Panginoon. Wag. Pakisabi mo sa katabi mo, wag. Okay? Ministry. Huwag na huwag mong gawin ang ministry, yun na lamang ang dahilan para dumadalo ka. Distraction yan. Sabihin mo ulit sa katabi mo, huwag. Answered prayer. Nung sinagot na ang prayer, Lord, pagalingin mo ako, bigyan mo ko ng trabaho, nagkaroon ng trabaho, yun yung time naman na nawala sa Lord. Dahil dito sa Geneva, kapag may sakit ka at bibigyan ka pa ng favor. Yun yung minsan, maganda sinasagot ng Lord, pero tandaan ninyo ang blessing na yan kapag hindi mo naingatan, magiging sumpa mismo sa'yo.
malalaman mo na lang sa Lord, empty ako. Why? Hindi mo na-handle ng tama ang pagpapala ng Diyos. Amen? Desires. Mga dreams sa buhay. Maganda mangarap ka. Mag-desire ka ng magagandang bagay. Pero kung yung desire mo na yan, yung dream na yan, ang maglalayo sa iyo sa Lord, huwag. Pangarap ko magkaroon ng permanent na dito, kapit ako sa patalim. No! Kapit ka sa Diyos. Amen. Sabihin mo sa katibo mo, kapit ko sa Diyos. Amen. Huwag mong iasa sa tao. Amen. Madidistract ka lang, sarili. Hindi ka magamit-gamit ng Lord dahil too much self. Amen? Anything that pulled you away from God. O mga bagay na iyang humihila sa iyo sa Diyos. Alam niyo, kaming dalawa ni Pastora, as a youth pastor ng more or less 5 years sa Vienna. Alam namin, according sa experience namin, ang kabataan from nagmula sa labas na kabataan sa isang university, kabataan din inside the church, grown up sa church, nagkita sa church, nagkagustuhan, nagkainlaban. Wala kaming wala personal na. Pero yung umpisa, nakaupo sila sa harap, gusto nila pakita sa amin na sila ay on fire even though meron silang relasyon. Okay? Nasa harapan. Sumunod na isang buwan, nasa gitna. Sunod na isang buwan, nasa likod. Sunod na isang buwan, wala na. Dumating yung time, bagsak sila. Nagkatuluyan sila, nagkasawa, bagsak sila, parang, lalapit sila ulit sa amin. Kuya, Pastor, babalik ka lang sa Lord, retake. Kaya sinasabi ko ito sa inyo, mag-ingat ho tayo. Kaibigan, barkada, maganda, magmahalan tayo for the glory of God. But please, huwag nating hayaan yan ang maglayo sa iyo sa Panginoon. Hello? Nung umatin ka sa church, mag-isa ka lang, nag-flow ka. Nakabarkada ka, okay lang sa umpisa. Hanggang yung barkada, nakabarkada. Okay lang na magkaroon ng kaibigan, wala akong problema. Pero mag-ingat ka kung ang kaibigan na ay ilalayo ka sa Diyos. Yun yung time na magpakatatag ka, dalhin mo yung kaibigan mo papalapit sa Diyos. Nagkakaintindihan po ba tayo, church? Sinasabi ko ito dahil mahal ko po kayo. Ayaw namin kayong mapalayo sa Panginoon. Personal ninyong nararamdaman, personal niyo po yan. Pero kung yan, personal na yan na bagay, kadalasan, naglalayo sa Diyos. Hindi naman lahat kadalasan. Now, how to pass the devotion or distraction test? Go back to God. Lumayo ka, balik. Sabi mo sa katabi mo, balik sa Panginoon. Tumayo po tayo lahat. Sabi niya sa Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His own love towards us, and that while we were still sinner, Christ died for us. Minahal ako ng Diyos kahit nung ako hindi pa Kristiyano. Kahit nung hindi pa ako pastor, mahal na ako ng Diyos. Amen. Kaya kapatid, nandito ka na rin lang kung alam mo parang nag-sway ka, napalayo ka ng konti, back to God. Lapit sa Diyos. Isiksik ang sarili sa Panginoon dahil wala ka namang pupuntahan na. Liban lang kung magdidesisyon ka talaga nahihiwalay sa Diyos. Tanungin mo sarili mo, meron ka ba bang ibang pupuntahan liban sa Diyos? Meron ba ba? So ang kailangan magbalik loob tayo sa Diyos. Sabi niya, even when you get what you want, ito paalala ko sa inyo, please still put God first in your life. Kahit minsan, pagpalaing ka, sagutin ng Diyos yung request mo. I-bless ka. Exceedingly, abundantly, bless ka. Please,
nakikiusap ako bilang kapatid, bilang pastor po ninyo. Huwag mong iaalis ang Diyos na number 1 lagi. Kapag blines ka ng trabaho, ng anumang bagay, at ito ang inilagay mo, darating yung time. Amen? Darating yung time, shake ka ng Lord. Para ang Diyos ulit ang number 1 at only 1. Kasi ang Diyos gusto niya, ayaw niya ng number 2. Gusto niya lagi, siya ang una. Ang Diyos, pamilya. Amen? Kasi kapag habang sinisik mo ang Diyos, ang pamilya mo naman ay nabibless. Ako ho, habang sinisik ko ang Panginoon, habang sinasaliksik ko, habang nag-o-obey ako sa Diyos, si Pastora, si Caleb, ang aking anak, nabibless sila. Pero kung sila na, ang inuna ko at kinalimutan ko ang Diyos, hindi na ako naglingkod, kami lahat mapapariwara. Naiintindihan po ninyo? Nandito ang Diyos, hahabulin ko siya. Siya ang susundin ko. Ang pamilya, trabaho, pera, susunod yan. Pero kapag dito ka, pamilya, trabaho, mga kaibigan, barkada, pleasures of life, susundin mo ito, ang Diyos hindi mo mapapasunod. Hihintayin ka magbalik loob. Kasi ito dadalhin ka sa kapahamakan. Sa umpisa, okay, pero the long run, hindi mo kaya pala, makikita mo, hindi mo pala makaya ang mabuhay na wala ang Diyos. Sa oras I can sense in my spirit, sa oras na ito, mayroong dapat ayusin. I don't know who you are, pero kailangan may ayusin tayo sa ating personal na relasyon sa Panginoon. Ako ho, abang nagpipray ako, gusto ko mangyari yung vision na pinagkatiwala ng Lord sa atin. Gusto ko makita as pastors, leader, pinagtiwalaan ni Pastor Larry, pinagtiwalaan ng kongregasyon na kagaya nito. Gusto ko lahat mag-grow kayo, dumami tayo. 1,000, 100 of souls. Yan ang prayer ko sa Panginoon. Pero you know what? God rebukes me. Iyak ako ng iyak kayo ng madaling araw sa mga, Lord, patawad po. Simple mang-usap ang Diyos, anak, anong gusto mo? Big church o big God? Tumahimik na ako. God, I'm so sorry. Kasi kapag lahat tayo sinaliksik natin ang big God, dadagdag ang big church. Mapupuno ang church na ito. Tandaan po ninyo, kapag lahat po tayo, hindi lang si pastor, bago ka man, matagal ka naman, leader ka man, kapag lahat tayo sasaliksikin, lahat ang Panginoon, mapupuno ito. Amen. Isisig natin ng seryosohan sa Panginoon. Kami lahat magpapakumbaba, talaga maging broken tayo lahat. Basag, walang serve God with no reservation, with no pride. Talaga nagpakumbaba. Ang Diyos mismo, idadagdag niya yung mga kaluluwa. And I pray, sabi ko, Lord, kung hindi mo pa kami alisin sa lugar na ito, Lord, mapupuno ito hanggat mag-second service po kami. Hindi saging, parang si pastor, napakabilis niya that's my prayer. Pero God, sabi ko nga, ang susi nito, seek the big God. Ang mga leaders, mag-umpisa sa pastor, aming pamilya, sa leaders, mga lalaki, babae, tayong lahat, seryosohin natin saliksikin ng Panginoon. Sumunod ng lubusan sa Diyos. Iyawan ko lang. We're going to turn upside down the city. Amen. Talikuran ang dapat talikuran, mababago tayo lahat. Let's worship the Lord right now. Panginoon, sa oras na ito, baguhin mo kami. Alisin mo, O Lord, yung mga bagay na nakakasagabal. Tulungan mo kami na maipasa namin lahat ng mga test sa stewardship test na ito. Money test, devotion test. Oh God. Someone else property test. Tulungan mo kami, little things test, O God, na mapagtagumpayan namin ito. Thank you for your word, O God, na napakayaman para kami mapagpala at maunawaan ang pagtawag namin. Mahal na mahal mo ang GCC family. Mahal na mahal mo kami, Panginoon.
Magte-13 years na, O God, na hindi mo kami iniwanan, hindi mo kami binitawan. At patuloy kami magtitiwala sa iyo at pangangalagaan ang mga tao, ang mga bagay, responsibilities, pagkatiwala mo sa amin. Let's sing this song, The Greatest Love. Greatest love that anyone could ever know.